Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto at bakit itong isang Vice President na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President. At siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. Mr. Witness, are you familiar with the case of Ronel Mas? Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly dito sa kaso ni Ronel Mas. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas ay isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. At sa pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. At siya po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya isang malaking threat po. Hindi lamang sa dating Pangulo kundi po sa ating pong national security. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang guro nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Now, itong yung VP Sara, si Vice President Sara Duterte, na nagbanta rin kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong si Rene Mas ay isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President. At siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So ibig speak. sabihin hindi pala patas sa NBI. Bakit nung panahon ni Pangulong Duterte, isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito naman si VP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang ari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, yun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na aking din napag-aralan at sinasabi nila na sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at ang ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the same as saying may patong sa ulo ang isang tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it can be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating. So again, kung tinuturing yung threat, itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte against President Bongbong Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte?
Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte, ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. So why was he not arrested? Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, ay maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapile po ng nararapat po na kaso. What was the justification of the NBI back then when Mr. Ronel Mas was arrested without warrant? Well, they consider po that the threat is live and alam nyo nga po, yung sinasabi na lahat po ng threat ay hindi po, ito po yung sinuseryoso. So may nag-order na arestuin si Ronel I Mas? don't have that recollection. Hindi ko po alam, but the arrest was made by the regional office po of Region 1 po. So would you admit now na illegal yung ginawa ng NBI noon na pag-aresto kay Ronel Mas na walang warrant? Well, si Ronel Mas po was released precisely the reason why meron pong lapses po dun po May sa lapses. procedure. Okay. Would you also consider na the fact na merong ginawang pagbabanta si Baste Duterte na similar dito kay Ronel Mas na dapat umaksyon din yung NBI tulad ng pag-aksyon nila sa isang guro? Kaya katunayan yan nga po yung aking binabanggit na tuloy-tuloy po yung investigation sapagkat alam nyo po yung warrantless arrest, lesson nga po dyan kay Romel Marcian na dapat po kasi immediate po yung pong pag-aresto. Pag yan po ay lumipas na, hindi na po tayo pwedeng mag-aresto under the law sapagkat papasok po ito sa illegal arrest po. Last na lamang. So, make a comparison ngayon. Bakit yung isang guro na nagbanta kay dati Pangulong Duterte agad inaresto at bakit itong isang vice president na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos hindi inaresto ng NBI? I can only second guess po na maaaring may pagkakaiba po ng proseso or tinitingnan po ang administrasyon ng panahon na yun at ng panahon po ngayon. Yan ang ating Bravo Balita. Salamat sa panonood. Follow at subscribe at like na po kayo sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.